ng Panginoon sa amin, ito po yung aming ipinangangaral. Gusto po namin na lahat po ng mga anak ng Diyos ay matutunan ang Word of God. Ayaw po namin na isang portion lang ng Scripture ang aming ipinangangaral, kundi gusto po natin ay lahat-lahat ng bahagi ng kasulatan na ayon sa pag-aakay ng ating Panginoong Hesukristo ay naituturo po sa bawat isa. At ngayon pong umaga ay gusto nating, meron pong team na bago tayo this month of August, pero this first Sunday of the month ay may pag-aakay po ang Panginoon na magturo po tayo ng isang topic. At ito po'y nagpapahayag din ng katapatan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sino rito makakapagsabi that truly God is faithful? Yes, God is faithful. At ang topic po natin for this morning ay the blessing and purpose of giving offerings. Ang pagpapala at layunin ng pagbibigay ng mga handog sa ating Panginoon. At ang ating pong mga text ay masusumpungan sa Kawikaan 9, talatang 7 at sa aklat, 2 Korintos 9, talatang 7 at Kawikaan 3, talatang 9 hanggang 10. Alam niyo po itong topic na ito, talagang bihira lang pong ipangaral dito po sa church. Kasi ayaw po natin na magkaroon ng negative thought ang sino man dito na tayo ay nangangaral ng ganitong bagay at interesado mga pastor sa pera ng kongregasyon. Alam niyo po, kaya namin lang pinangangaral ang patungkol po sa pagbibigay. Amen? Ay dahil inaakay po ng Panginoon. Kung hindi naman po namin ito'y pangangaral, maaring sa future, pagharap namin sa Panginoon, baka naman po merong ma-miss na blessings ang mga anak ng Diyos at ang dahilan dahil hindi pinangaral ng pastor. Kaya makinig po kayong mabuti, amen, sa umagang ito at lalo na po yung mga bago pa lang po sa church na maaring may katanungan, bakit nagkakaroon ng ganyan na pagbibigay ng mga offerings? Hindi ba dapat tayo lang dito ay sasamba, makikinig ng salita ng Diyos? Mahalaga po na malaman po natin yung mga pagpapala at layunin, bakit po merong pagbibigay. Atin po munang basahin ang ating text, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Sundan po ninyo ako. Ang sabi po sa talatang yan, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. Sabi, ang bawat isa ay dapat magbigay kung ano ang pinasya ng kanyang puso. So, alam po natin na ito ay kalooban ng Panginoon. At sa isa pa pong text, Kawikaan 3, talatang 9 hanggang 10, sa Tagalog ko po babasahin. Ang sabi po, parangalan mo si Yahweh sa magitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Amen. Praise God. Napakaliwanag po ng mga talata pong yan. At tunay nga po na sa mga talatang yan ay makikita natin na kalooban ng ating Panginoon ang pagbibigay po ng mga offerings. Praise God. Tayo po'y manalangin. Amang Diyos, bless po ninyo ang buhay ng bawat isang anak nyo na nandito. Sila na tunay na interesado sa inyong mga salita. I pray na hipuin po ninyo ang puso ng inyong mga anak at maunawaan nila ang patungkol po sa topic na ito. Salamat po sa iyo, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, ang pagbibigay po ng mga offerings, ito po ay biblical. Amen. Ito po ay nasa Bible. Hindi po ito inimplement na lang sa mga churches na kagaya po nung sa atin, kundi ito po ay nasa Bible, kaya ito po ay ginagawa sa mga churches. I believe ang marami po sa inyo ay galing din po sa iba't ibang malalaking mga simbahan at ginagawa din po doon ang pagbibigay o kakaloob sa ating Panginoon. So, ganun din po dito sa church ng mga
full gospel o tinatawag na mga born-again Christians. At alam niyo po, ang pagbibigay po sa ating kapanahunan ay ating pong ibinase sa Biblia. Noong pong panahon ng Old Testament, ay meron pong isang uri ng pagbibigay na inimplement o iniutos ng Diyos sa mga Israelita. At ito po yung tinatawag na pagbibigay po ng tinatawag na tithes. Sabihin mo sa iyong katabi, tithes. Ang tithes po, next slide please, ibig sabihin sa Tagalog ay ikapo. Ito po ang sabi, it refers to the practice of giving a tenth of one's income or produce to the church or religious community. Ito po ay isang practice o isang kaugalian, isang kultura na nagbibigay po ng ikasampung bahagi ng lahat pong mga kinikita o kaya ani. Ito po ay naging practice nung panahon ng mga Israelita sa Old Testament. At alam niyo po, marami rin pong mga churches sa ating kasalukuyang panahon ang ginagawa po itong pagbibigay ng tinatawag na ikapo. Bagaman po sa ating kapanahunan, ito po ay hindi ginagawa ng mga mananampalataya dahil ito'y utos. Kundi gusto lang po nila itong gawin. Nung panahon po ng Biblia, ng Old Testament, ang mga Israelita po ay required. Sabihin mo required. Compulsory. Batas po na magbibigay sila ng 1/10 of their income. Actually, hindi lang po isang beses. Kasi kung ito total po, meron pa po silang tithe of income, meron pa po silang mga tithe po kapag meron pong mga pista sila o celebration, meron pa po silang tithe para sa mga poor. Ayun nga po sa computation, kung ito total ay halos 23% ng kanilang income ay ibinibigay po as tithe. Noon po yung panahon ng Old Testament. Pero sa ating kapanahunan, dahil wala naman po tayo sa panahon ng batas na kagaya ng ibinatas ng Diyos sa mga Israelita, ginagawa po ng mga churches at ng maraming mga Christians ang pagbibigay ng tithes, hindi po dahil sumusunod sila sa batas ng Diyos sa Israel, kundi ito'y ginagawa nila galing sa kaibuturan ng kanilang puso. Amen. Kapag po nagtatites ang isang mananampalataya sa mga araw na ito, and I believe marami po sa inyo ang nagbibigay ng ikasampung bahagi o higit pa ng inyong mga kinikita bilang handog sa Panginoon. Pag ito po'y ginawa ninyo nang galing sa loob ng inyong puso, bunga ng katapatan ng inyong puso, na hindi po ninyo ito ginagawa dahil natatakot ka, nahihiya ka na hindi magbigay ng tithe, o kaya napipilitan ka. Hindi po tayo nagkakasala, amen, kung tayo po ay nagbibigay ng ikapo sa ating pong mga kapanahunan na ito. Tinatanggap po ng Panginoon ang ating tithes, kahit po tayo ay nasa panahon ng bagong tipan. Kasi ang tinitingnan po ng Diyos ngayon ay puso. Sabi mo sa iyong katabi, puso. Kaya kung ibinigay mo ang iyong ikapo, galing sa iyong puso. Natutuwa po si Lord sa bagay na yan. Kaya hindi po ito kasalanan na magbigay po ng ikapo. Pero sa ating pong kapanahunan, hindi po naman pinipilit ang bawat isa. Kailangan po nanggagaling sa puso ang pagbibigay. Kung ayaw mo magbigay ng tithes, nasa sa iyo po yun. Nasa sa iyo yun kung ayaw mong magbigay ng tithes. Amen. Ngayon, kung hindi ka nagbibigay ng tithes, ito yung mensahe para sa iyo. Hindi na po tayo magpo-focus sa tithes kasi ginagawa na po ng marami yan eh. Amen. So dito tayo sa pagbibigay ng offering. Ano naman po itong offering? Ang offering is a voluntary gift given to God through the church as an act of worship. Ano pong sabi? Isang voluntaryong pagbibigay ng gift sa Panginoon through the church. Siyempre, hindi naman natin iabot, Lord, ito ang offering ko, kundi sa magitan po ng church. At ito po ay isang uri ng pagsamba sa Panginoon.
Sinasamba at pinaglilingkuran natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating pagbibigay ng ating pong mga handog. So, hindi po fixed percentage. Hindi po 5%, hindi 10%, hindi 20%, kundi ayon po sa pasya ng iyong puso. Amen. Wala pong required na fix o porsyento. Yun nga po mga iba ay ginagawa po nila talagang sobrang laki po ang binibigay po nilang offerings. Kaya nga po hindi na nila sinasabing sila ay nagtatithe. Kasi yung tithe po, kapag may 1,000 pesos ka, yung 100 doon, yun po yung tithe. Pero yung offerings, kung may 1,000 pesos ka, nagpasya ka, bibigay ko kay Lord ang kalahati, 500. Hindi na po tithe ang tawag doon. Ang tawag po doon ay offerings. Amen. At yan po ay ginagawa ng marami pong Christians sa ating pong kapanahunan. Ngayon, every Sunday o tuwi po tayong may gatherings, tayo po ay nagbibigay ng offerings. Bakit? Tanong mo nga sa iyong katabi, bakit ba? Yes, sa next slide, we take an offering each week in order to give thanks to God. Tayo po ay nagbibigay ng mga offerings. Yan, nandiyan yung mga basket bilang pagpapakita ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Amen. Madali naman magpasalamat kay Lord sa pamagitan ng thank you Lord, thank you Lord. Bakit ka nagte-thank you? Kasi binless ako ni Lord. Patunayan mo na binless ka. Kung binless ka financially, syempre magbigay ka naman ng handog. Amen? Ito po ang most basic reason bakit po tayo nagbibigay ng offerings. At alam niyo po, itong pagbibigay ng offerings ay hindi po talaga about money. It's a heart issue. Kaya nga po, hindi tinitingnan ng Diyos ang laki o liit ng iyong ibinigay. Ang tinitingnan ng Panginoon sa iyo ay ang iyong puso. Yung katapatan mo, yung pagmamahal mo, bakit mo ginawa, ano ang layunin. Amen! Yan po ang basihan ng ating Panginoon. Kaya no worries, wag mong isipin na hindi na ako nagbibigay ng offering kasi nahiya ako. Ang liit lang ng offering ko, 5 piso, 10 piso lang. Nakikita ko kina brother, kina sister, nagbibigay sila 100, 500, ganyan. Nahiya ako, maliit ang bigay ko. Kahit maliit man yan o malaki, ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso ng bawat isa na nagbibigay. Amen. Kaya hindi po tayo mahihiya. At ating pong pag-aralan ang mga biblical purposes of giving offerings. Mga biblical, dahil ito po ay supported ng mga scriptures. Ang number 1 po is to honor and obey God. Kaya po tayo nagbibigay ay para po ating parangalan at sundin ang ating Panginoon. Sabi nga po sa talatang binasa natin kanina, yung isa sa first scripture natin, honor the Lord with your wealth. Parangalan mo ang Panginoon sa pamagitan ng iyong kayamanan o ng iyong pera o ng iyong income o ng anumang tinatanggap mo. Amen. So, kung ikaw ay isang tunay na anak ng Diyos na alam mo na tinubos ka, binayaran ng Panginoong Jesus ang iyong mga kasalanan, nararapat lang po na ating parangalan ang ating Diyos at tagapagligtas. Ang ating pong pagbibigay ay naglalarawan o nagpapakita ng ating pag-ibig, ng ating pagpipitagan at ating pasasalamat sa ating Diyos. Huwag po nating kalilimutan that when we give to the Lord, we worship Him. Kaya nga po, pag tayo po nagbibigay, huwag po tayo mahihiya. Yung iba, nakikita ko po, ang bilis-bilis nila, pupunta rito. Parang nahihiya na gawin yun. No, we should not be ashamed of our giving our offerings to God because we worship Him sa pamagitan ng ating mga financial blessings. Amen. Kaya hindi po kahiya-hiya yung bagay na yun. Actually nga, bago mamigay, Lord, I worship you. I give this to you because I love you. Thank you, Lord, sa goodness po ninyo sa aking buhay. Dapat po ganon. Kaya ang ating pong pagbibigay, hindi yung out of obligation, kasi
out of our love, our gratitude, our appreciation, di ba? Out of our reverence to our God. Amen. Next slide. Number 2, na layunin ng pagbibigay is to support God's work through the church. Sa kaating pong kapanahunan ay napakahalaga po at malaking bahagi sa ministeryo ang salapi. Noong pong panahon ng lumang tipan, ang mga Israelita ay nasa isa lamang pong lugar. Wala pa po silang ganitong buildings. Wala pa po silang kuryente, tubig na mga binabayaran. Wala po silang maraming mga kagayang sa ating kapanahunan. Pero ngayon po ay malaki na po ang gastos para po maipagpatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Diyos na buhay. At kaya nga po kailangan po at malaking bahagi ng pagpapatuloy ng isang church gatherings na ganito, pagtitipon ng mga mananampalataya, yung pong pera, yung mga offerings po na ibinibigay sa church ay nagagamit para maging maayos ang takbo ng church o ng iglesia ng Panginoon. Ito po ay ginagamit ang mga offerings para po masustinahan ang mga ministeryo ng church. Ano po yung halimbawa ng mga ministeryo ng church? Ito po mga preaching and teaching of God's Word. Alam niyo po, pag tayo po rito, hindi lang po yan, basta na lang tatayo rito ang mga angaral. Mahalaga po, kita naman po ninyo, may TV tayo, meron tayong internet, may wifi, gastos po yan, pera po yan. At saan po nanggagaling ginagastos dyan? Galing po sa mga offerings ninyo. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, galing sa offering mo. Yung gastos sa pangangaral. At yung mga pastor po, syempre, sabi nga po ng Bible, the laborer is worthy of his reward. Lalo na po kung full-time, kailangan naman po na masuportahan ang kanyang mga pangangailangan. Amen. Kaya mga pastors po natin, dito sa Manila at maging sa mga satellite churches natin, ay binibigyan po natin ng allowances. Hindi po talaga sasabihin na salaries kasi kung i-compare po sa mga companies or organizations, napakaliit lang po ng tinatanggap ng ating pong mga pastors. At nanggagaling din po yan sa offering. Marami po tayong satellite churches. Para po sa halaman ng bawat isa, meron po tayo sa ngayon, hindi ako nagkakamali, ay 36 na satellite churches sa Mindoro, sa Bicol, sa Pangasinan, sa Cavite, sa Bulacan, sa Marikina, Binangonan, at meron pa po tayo rito sa Del Pantondo. Amen. So, glory to God po, lahat ng mga bagay na yan. Yung mga pera po ay ginagastos po dyan. At meron din po tayong mga church planting o pioneering. Ibig sabihin, nagpupunta po tayo sa ilang mga provinces para po mag-pioneer o mag-start po ng church. Gastos po yun kasi pagpunta doon, hindi po lakad. May sasakyan po at napakamahal po ng mga toll fee ngayon. Kaya kailangan po yung perang panggastos. Church building expenses, dito po sa building natin, napakaliit lamang po ng ating building. Pero malaki po ang gastos para po ma-maintain na ang building na to. Mahal po ang bayad sa mga kuryente. Kasi ang rate po ng kuryente ng church building ay commercial. Pag sinabing commercial, times 4. Kung 1,000 sa residential, ang bill sa commercial ay 4,000. Kaya po napakamahal. Dito po ang kuryente po natin dito sa church, kasama po sa taas, more or less po 25,000 a month. Dumating pa po yung time, halos 30,000 a month. Kuryente lang po yan. Di pa kasama ang tubig, di pa po kasama ang wifi. Napakalaki po ng ating pong ginagastos sa kuryente. Amen? Church equipment, yung mga gamit na yan, hindi lang po yan bumaba na lang sa langit at nabagsak yan. Mahal po ang bayad sa mga equipment natin, sa mga sound systems, musical instrument. At kahit pa paano naman po, kahit church po tayo, ay meron din po tayong mga charity works. Hindi po natin kinakaligtaan sa abot po ng makakaya ng church, ay tumutulong po tayo sa mga kapatiran natin na nangangailangan. Di man po big amount ang ating binibigay,
pero hindi po natin pinababayaan. Amen. Naunawaan po ba ng bawat isa? So isa po yan sa layunin, bakit po merong mga pagbibigay ng offerings para po tayo makapagpatuloy. At kita naman po ninyo, kayo nakaupo sa upuan na malambot, hindi sa matigas. Amen. Nung unang panahon, papalala ko lang po sa bawat isa, ang aming upuan, nung nag-uumpisa po ang church na ito ay bangko. Sino nakaranas ng bangko? Hindi po yan silya na plastic na ganyan, kundi as in bangko, kahoy na sa isang upuan siguro 4 or 5 persons. Diba? Tabi-tabi po kami. Walang sandalan. Ngayon nakakasandal kayo. Diba? Ang sarap. Aircon pa tayo. Pero noon, kami sa mainit na lugar. Diba? Biyaya po yan ng Panginoon. So, diyan na pupunta ang mga offerings. Kaya kung pupunta ka sa church, siyempre upo ka dyan. Tapos, nagsweldo ka naman. Amen. Meron kang tinatanggap, siyempre mag-abot ka naman. Para din yan sa pamilya yan, di ba? Sa isang tahanan, si Ririto may pamilya nakasama sa bahay. Di ba may gastos sa tahanan ng papa't mama mo, yung mga kapatid. May gastos na bill, renta, o kuryente, tubig, o pagkain. Hindi yung nagsusweldo ka naman kumikita, hindi ka man lang nag-aabot. Siyempre, mag-aabot ka naman, nakikinabang ka dun sa bahay eh. Liban na lang kung kurips. Pero ang Kristiyano, hindi na kurips. Ano yung kurips? Hindi kuripot. Kalimutan na natin ang pagiging kuripot. Binago na ng Panginoon ang ating puso. Ganun po yun. Siyempre, tayo dito nag-e-enjoy, sama-sama tayo, masaya tayo, sumasamba sa Panginoon. Magbigay ka ng abot ng iyong kaya galing sa iyong puso para may share ka. Siyempre, gusto nyo ba wala tayong aircon? Siguro hindi napupunta kayo kung walang aircon, kung walang ilaw, madilim, kung walang tawag rito, ganyan, wala tayong nakikitang ganyan, sabi nyo na, boring. Magbigay tayo, amen? Pero, hindi ko pa rin po kayo pinipilit. Ni-encourage lang. Sabi ko sa iyong katabi, ni-encourage lang. Next. To demonstrate faith and trust in God's provision. Sa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8, sinasabi po diyan, ini-encourage na ang bawat mananampalataya ay magbigay dahil niibig ng Diyos na nagbibigay, pinagpapala ng Diyos ang nagbibigay ng bukal sa puso. Generous. Amen. Yung mga generous givers, binabless ni Lord. At ito po ay pagpapakita. Pag tayo nagbibigay ng offering, pagpapakita na nagtitiwala tayo sa Panginoon. Nagtitiwala tayo na hindi nabawasan o hindi tayo nawalan. Kasi kung wala kang pagtitiwala kay Lord, naku, nagbigay ako ng offering, wala na akong pambili ng ganito, gamit ko, bigas, nakulangan na ang pera ko. Hindi po, kundi pagpapakita na ikaw ay nagbigay, pero hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen? Tutulungan tayo ni Lord para matugunan ang ating mga pangangailangan. At alam niyo po, napakaganda ng pagbibigay ng offerings dahil yung ating focus ay hindi doon sa pagiging material. Hindi yung, gusto ko ito, kailangan ko ito dapat may ganito ako. Kundi, ang focus mo ay natutuon saan? Sa pagtitiwala, pag-asa, pagdepende sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi nagbigay ka eh. Alam naman natin yan, pag nagbigay ka, syempre, yung 5,000 pesos mo, nabawasan yun. Pero, nagdidepend ka sa Panginoon, nabawasan man ang pera mo, pero hindi ka pababayaan ng Panginoon. Amen. Kaya magbibigay pa rin tayo. Hindi yung kulang pa nga ito eh. Magbigay ka. Kahit sabihin nung kulang pa sa pangailangan ko, magbigay ka. Si Lord ang tutulong sa iyo para matugunan lahat ang needs mo. Number 4, to reflect the heart of God. Tayo po ay nagbibigay kasi ito po ay isang refleksyon ng puso ng Diyos sa kanyang mga anak. Sino rito mga anak ng Diyos? Yes. Ang ating Diyos ay generous. Una niyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo
para sa ating lahat. Siya ang first giver talaga na binigay niya ang pinaka-best sa Kanya para sa lahat. So, ganun din po ang bawat isa sa atin, we are called to be like Him. Kaya hindi rin po tayo magiging madamot, maging generous din po tayo sa ating pong pagbibigay. A generous heart reflects God's character. Kung ano yung tatay mo, kung sino ang Diyos na sinasamba mo, ganun ka rin. Hindi yung sumasamba ka, naglilingkod ka sa isang Diyos na mabuti, Diyos na mapagbigay, tapos ikaw hindi ka mapagbigay. Dapat kung ano si Lord, ganun din ang bawat isa sa atin. At ito pong pagbibigay ng offerings ay tumutulong upang mahubog ang ating mga pagkatao na huwag tayong maging selfish o makasarili. Gusto ni Lord, unselfish tayo. Hindi nakafocus lang sa sarili nating buhay. Hinuhubog tayo para tayo ay maging compassionate. Yung pag-compassionate ka, hindi ka nakafocus sa sarili mo, kundi tinitingnan mo din ang pangangailangan ng iba. Kaya pag tayo po ay nagbibigay ng ating offerings, yan ay pagpapakita na tinitingnan mo, ay, kailangan ng church namin ito. Magsishare ako. Magbibigay ako ng offerings. Nakikita mo na kulang. Let's say, kagaya nga po nito. Parang luma na ang pintura ng church natin. Amen? Nakikita nyo ba yan? No, igala mo ang iyong paningin every Sunday. Makikita, magbibigay ako para may pandagdag. Hindi man ipapasagot sa iyo lahat, may pandagdag sa mga gastusin ng church. Number 5, to lay up treasure in heaven. Pag tayo nagbibigay po ng ating mga offerings sa Diyos, tayo po ay nag-iipon ng ating kayamanan sa langit. Sabi sa Mateo 6, talatang 21, sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Meron ka bang kayamanan sa langit? Siyempre, naroon ang puso mo. Giving to God's kingdom is an investment in eternity. Para kang nagdeposito sa bangko na walang pagkalugi. Amen? Walang pagkabankrupt. Kasi bangko ng kalangitan. God sees and rewards faithful giving. Nakikita ng ating makapangyarihang Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Nakikita niya ang puso natin, nakikita niya everything about us, at siya po ang magbibigay ng gantimpala sa bawat isa sa atin. Though, hindi naman tayo nagbibigay at nakatingin tayo sa ibabalik ni Lord. Amen? Nagbibigay tayo out of our love for God. Regardless kung palitan man niya o hindi. Pero alam naman natin, may prinsipyo ang Biblia na sinabi nga po na we cannot outgive God. Kaya ayaw mo man nabigyan ka ni Lord, pero dahil si Lord ay tapat, bibigyan ka pa rin niya. Amen? Hindi ka man nakafocus sa kapalit ng ibinigay mo. Pero God is faithful, ibibigay pa rin niya sa iyo. Gusto niyo ba yon? Number 6, to break the chains of greed and selfishness. Isa po ito sa layunin ng kung bakit tayo nagbibigay ng ating mga offerings para putulin, wasakin ang tanikala ng pagiging ganid, gahaman o pagiging makasarili. Every time you give, yung tanikala ng pagiging makasarili o ganid, pinuputol mo yan sa buhay mo. Amen? At ikaw ay nagiging malaya na anak ng Panginoon. Sabi nga po ng Matthew chapter 6 verse 24, ay hindi po tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sa Diyos at sa kayamanan. We cannot serve God and money. Makapaglilingkod lang tayo sa ating Diyos na buhay. Paano po kung marami akong pera? Okay lang.
Kung marami kang pera, ang alam mo, ang puso mo, naglilingkod ka sa Panginoon, hindi sa pera. Generosity. Ito po, napakalaga po sa buhay nating mga mananampalataya. Ito po'y nagtuturo sa puso ng bawat isa sa atin to let go of our possessions and depend on God. Huwag tayo na, yung ganito ang tawag doon. Bang ayaw mong mabawasan. Dahil, sabi mo, akin to kukulangin ako kailangan ko ito for future ko to for ganito ko ito. No, learn to depend on God. Dahil tapat ang ating Panginoon. Generosity. Sa pagbibigay po ng ating mga offerings, maging practice po natin yan. Kung tayo nga po, kaya nating maglibre ng ating mga kapatid, kapamilya, kapatiran sa Panginoon, kaibigan, nililibre natin sa kainan. Amen? How about to God? Generous ka sa tao. Are you generous with regards to giving offerings? You answer the question before God. Number 7, to be a blessing and testimony to others. Kapag po tayo nagbibigay, nagiging blessing po tayo at nagiging patotoo tayo sa buhay ng iba, sa buhay din po ng church. Amen? Dahil marami sa inyo nagbibigay po ng offerings o pera, ang iba tithes o more than tithes, ang kanila pong binibigay, blessing ka dahil ginagamit ka para matugunan ang pangailangan ng church. Isa kang pagpapala sa church dahil nagiging bahagi ka para makapagpatuloy ang ministeryo ng Panginoon. At ito'y patotoo na tunay na buhay ang Diyos. Dahil kaya ka patuloy na nagbibigay, dahil sumasampalataya ka na ang Diyos ay tapat. Nagtitiwala ka sa Kanya at sa Kanyang mga salita. Tunay ang ating Panginoon na hindi nagmamaliw sa Kanyang mga pangako. 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 13. Giving supplies needs and causes others to thank God. Diba, pag meron ditong bagong gamit o nakita mo, wow, thank you Lord. Salamat, natugunan ang pangailangan ng church. Merong nangailangan, may something na nangyari at kailangan ng pera, natugunan. Thank you Lord, dahil natugunan po yung pangangailangan ng kapatiran na iyon. Nakatulong ang church. Diba, testimony po ito. Nagpapakita ng kabutihan ng Panginoon at ito'y nagbibigay luwalhati sa ating Diyos na buhay. Kaya ini-encourage po ang bawat isa sa atin na maging lifestyle, maging practice, maging buhay natin na tayo po ay maging mapagbigay. Not only lang po dito sa church, pagbibigay ng offerings, kundi daily act of kindness po natin sa ating pamumuhay. Wala man po tayo dito sa church. Maging generous din po tayo sa mga taong nakapaligid sa atin. Nakikita natin na may pangangailangan. Amen. Tumulong tayo. Huwag tayong ganun. Nakita mo, ikaw nag-e-enjoy. Sarap-sarap ng pagkain mo sa iyong mesa. Marami ka pang wini-waste o tinatapon. Pero yung iba, kulang na kulang. Why not help? Baka nakikita mo, naririnig mo, kapitbahay mo, umiiyak mga bata, nag-aaway dahil kulang sa pera. Mag-abot ka, di ba? Kaya yung pagbibigay po ng offering sa church, napakagandang practice, pero hayaan mong gawin mo din yan sa labas ng church. Amen? Alam nyo, binibilisan ko kasi konti lang po ang allotted time ko. Kinuha na ni Bishop, pero okay lang. Ganda naman ang ating natutunan. Roman numeral number 3. What kind of giving pleases God? Ano bang uri ng pagkakalob ang nakalulugod sa Panginoon? At paano tayo magbibigay ng ating mga handog sa Panginoon? Siyempre, unang-una, let us open our heart to the Holy Spirit. Amen?
Kasi siya lamang po ang tunay na makakapangusap sa atin. Kahit kami, ako, sino mang pastor, mangaral ng mangaral, sino mang kapatiran, magsabi sa inyo, magbigay ka ng offerings mo sa Panginoon, ganito gawin mo, magkaloob ka. Wala po kaming epekto. Maliban na ang Holy Spirit ang mag-akay sa iyo. Amen. Kaya maging bukas ang iyong puso sa Holy Spirit. Huwag sarado, makinig ka. Sabi mo sa iyong katabi, makinig ka sa Holy Spirit. Lagi po siyang nangungusap sa atin. Kaya lang, kung hindi tayo bukas sa Holy Spirit at hindi natin hinahanap ang kanyang guidance, hindi po natin talaga mararamdaman ang kanyang paggabay sa atin. So, ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, ito pong ating mga points na ito, nasa 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 10. Hindi ko na lang po sinulat lahat. So, pag tayo po ay nagbigay, syempre, ang sabi sa talata ay willingly. Sabihin mo, willingly. Pag sinabing willingly, ay hindi ka dahil napilitan. Ako lang hindi tumayo, magbibigay na rin nga ako. Hindi po ganon. Willingly, voluntary, galing sa puso mo. Ginawa mo yan dahil hindi ka pinilit ng katabi mo, hindi ka nahiya, hindi ka natakot na ako, baka kausapin ako ng leader ko, baka makita ako ni pastor, hindi ako tumayo, magbibigay na nga ako. Hindi po, dapat willingly, bukal sa ating puso. At ang sabi, dapat ay cheerfully, masaya. Hindi yung pupunta ka, ako, 1,000 itong aking offerings. Wala na akong, dapat sana kakain pa ako ng masarap, kaya lang ibibigay ko eh. Hindi. Dapat magbibigay ka, may joy sa puso mo. Matutuwa ba si Lord noon? Kitang-kita ni Lord ang puso natin kung hindi ka masaya sa iyong pagbibigay. Kung hindi ka rin masaya sa iyong pagbibigay, huwag ka na magbigay. Hello? Kasi ang sabi ng Bible, dapat magbibigay tayo cheerfully. Masaya, may ngiti sa ating puso at sa ating mga labi. Hindi yung may murmurings. Ano ba naman yan? Oras na naman ang offerings. Naku, baka i-check ako, hindi ako nagbigay. No, not grudgingly. Walang complaints. At generously. According to how God has blessed us. Kung nakikita mo naman sa buhay mo na binebless ka ni Lord, siyempre, i-bless mo rin ang church. Ang offerings mo ay through the church at siyempre, hindi si Lord ang gumagastos, ang kanyang ministry. Magbigay ka rin. Alam niyo po, nung una ko nakilala ang Panginoon, estudyante ako, working student. Kulang na kulang pa po ako sa kaalaman. Pero inaakay ako ni Lord na magbigay dahil yun po yung nakagawian doon sa church. Ang sabi, magbibigay ng bahagi ng income. At nung pong time na yun, hindi man po ini-enforce, pero naging practice ng mga kapatiran doon sa unang church na inatinan ko, hindi po dito. Talaga nagbibigay po sila ng kanilang tithes. Di gaya-gaya po ako, bigay din po ako. Basta pagtanggap ko ng aking maliit na salary, dahil working student lang po ako, tanda ko nga po, ang first salary ko ay 90 pesos. 90 pesos a week. Tama ba? O nga, 90 pesos a week. Binubukod ko na po yung 9 pesos pambigay ko sa Panginoon. Napakatagal ko po na nabuhay na ganon. Hanggang sa natututo po sa pagbabasa ng Bible, nadagdagan na po ang 9 pesos. Hindi na lang po, kahit ang binibigay ko, natuto na po ako magbigay ng offerings. Dahil napakaliit nga po, working student ka, binabudget lahat yung pera, pamasahe, panshare sa renta, pagkain, lahat-lahat doon kukunin sa maliit na sweldo. Bibigay din ako ng offerings, 5 piso, 10 piso. Pero matagal na po yun, hindi yung panahon ngayon. Mga 1980s, 90s pa po yun. Kaya, medyo sa ating kapanahonan, hindi po ganun. Medyo po mahalagang pera na po yun. So, ganun po. Pero nung nagkatrabaho na po ako, tuwan-tuwa po ako dahil nakakapagbigay na po ako ng malaki-laking offerings kay Lord. Amen? Kasi may sweldo na ako eh. May tinatanggap na ako. Hindi yung binibigay ko 5 piso, 10 piso, ganun pa rin.
nag-increase na po yun. Tapos sabi ko, Lord, gusto ko makapagbigay sa'yo ng 50 pesos. Then, ginawa ko po yun by faith. Then, Lord, gusto ko makapagbigay sa inyo ng 100 pesos. Ginawa ko rin po by faith. Tapos, na-challenge po ako sa isang preacher. Ang sabi ng isang preacher, gusto kong binibigay ko kay Lord, kulay yellow na. Sabi ko, oo. Siyempre, sa aking kakayanan nung time, yung kulay yellow, parang mahirap. Kasi budgeted na budgeted po eh. Lahat may kapupuntahan yung pera eh. Pagtanggap ko po kasi ng aking pera, salary or binubukod ko na po. Una muna yung pambigay kay Lord. Tapos, yung share sa renta, mga pamasahe ko, pagkain, yung budget po for the 2 weeks. Kasi 2 weeks uli bago magsweldo. Alam niyo po, glory to God, di naman po ako ng utang. Pero, nag-i-increase yung pagbibigay. At nung po, naranasan ko na rin po, sabi ko, gusto ko makapagbigay rin kay Lord ng blue money. Amen. Alam niyo po, kung anong desire ng heart natin, binibigay ng Panginoon. Sabi nga po, nung isang pastora, gusto kong magbigay kay Lord ng buong allowance ko for the month. Alam niyo, ginrant ni Lord, ginawa po niya. At hindi po siya pinagkukulang ng Panginoon. Amen. Kung ano yung pinasya ng puso natin, gawin natin, wag mo nang i-allow yung second thought. Sige, pag binigay mo yan, ganito, galing na sa devil yung second thought. Yung unang thought mo, galing kay Lord. Amen. So, give generously. Kung masagana ka naman, wag naman bigay mo 5 piso. Diba? Marami kang pambigay. Ang dami mong pera sa wallet. Mamaya lang, maaring kakain ka kung saan dyan, magkano gagastusin mo? 300, 500, bibigay ka, ilang lang, di ba? Parang hindi bagay. Sabi mo sa iyong katabi, hindi bagay. Kung marami kang blessing, dapat medyo marami-rami din ang ibibigay mo kay Lord. Ito, ini-encourage ko na kayo. Kung dati binibigay mo 10 piso, 20 pesos, wag naman 10 taon, 20 pesos pa rin. Dapat nadadagdagan na ang 20 pesos mo. Hello? According to how God has blessed us. Kung na-promote ka, syempre nadagdagan ang salary mo. Noon ang binibigay mo, ganung amount. Nung na-promote ka, tumaas ang sweldo mo, pinagpala ka ni Lord, dapat mas malaki. Sabi mo sa iyong katabi, dapat mas malaki. Mas maganda. Ako po nagsasabi niyan, hindi si Lord, pero si Lord may personal na pangungusap sa inyo. Maaring ginagamit lang ako sa inyo. Generously. Alam niyo po, kailangan maging generous tayo. Kasi, ang Lord natin ay very generous sa bawat isa sa atin. And we cannot outgive Him faithfully. Pag sinabing faithfully, ay consistent po tayo sa ating pagbibigay. Hindi yung gusto mo lang magbigay ngayon. Ngayon, magbibigay ako, gusto ko ngayon. Consistent kasi, kunyari, every Sunday, nandito tayo sa church, papasalamat tayo sa Panginoon, may lakas tayo, may sigla, di ba? Pinrovide ni Lord ang needs natin, pinagaling tayo sa ating mga sakit at karamdaman. How will you thank God sa kanyang goodness sa iyo? Give offerings. Isa pong kaparaanan niya na patotoo, na tunay, na minamahal natin ang Panginoon, na siya nagpapala, tumutulong, nag-iingat, nagliligtas sa atin sa araw-araw ng ating mga buhay. Consistent po tayo. Sa ating pagbibigay, huwag yung kung kailan mo lang magustuhan magbigay. Maging practice po natin yung ating pagpapasalamat sa ating Panginoon in the form of giving offerings. Hindi ko na po binabanggit sa inyo ang tithes. Kaya nga po dun sa ating envelope, nakalagay po tithes and offerings. Dahil yung iba nga po, hindi po nagbibigay ng tithes. Ang binibigay nila ay more than the tithes pa. Amen? Kaya pinagsama na po. Yung iba naman, mga estudyante, di ba? Hindi naman nakakapagbigay ng tithes yun. Offerings ang nabibigay nila. Pero whatever, kung binibigay mo man ay tithes and offerings, ito po yung guidance po natin, guidelines kung paano po tayo magbibigay. Willingly, cheerfully, generously, and faithfully.
Ito po yung nasa Biblia. Guidance po yan sa bawat isa sa atin. At wag nating kalilimutan, ang ating pagbibigay ay isang act of faith. Pagpapakita ng ating pananampalataya sa ating Diyos, pagpapakita ng ating pag-ibig at ating pagsunod. Amen? Nasa next slide na po yun. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Diyos, alam mo na buhay ang Panginoon, tatay mo siya, anak ka niya, nakikita niya iyong pangangailangan, magbibigay ka. Huwag mong hahayaan na ilan lang po ang tumatayo rito at ikaw all throughout 1 year, 2 years ka nang naglilingkod kay Lord, hindi ka nagbibigay kahit any amount man lang. Amen? Maging practice na po natin yan. Pakita natin na tayo talaga ay tunay na mananampalataya ng Panginoon. Nagmamahal tayo sa Kanya at sa Kanyang ministry at sumusunod tayo sa Kanyang mga salita. Ang pagbibigay natin ay nagiging pagpapala sa mga taong nakapaligid sa atin. Nasusuportahan ang ministeryo ng Panginoon at ito po ay nagbibigay ng spiritual na blessing sa iyo. Kapag natuto ka ng magbigay by faith, syempre nag-increase na rin ang iyong Christian maturity. Diba? Hindi po tayo dapat manatili na baby Christian. Hindi lang po sa pagsamba, sa paglilingkod, sa pagdalo ng gawain, kundi sa magitan din po ng pagbibigay. Bakit sinabing baby Christian? Kasi po, sa pagbibigay, yung mga babies, literal na babies, hindi naman pa po sila, ikaw bibigyan na yan, di ba? Di pa sila nagbibigay, puro lang sila tanggap. Pero pag nag-matured na yan, nakakaisip na, natututo ng mag-share. Ganon din po tayo sa ating buhay Kristiyano. Amen, mga kapatid? Minadali ko na po yan, pero may challenge po ako sa inyo. Examine your heart. Hello? Are you giving voluntarily with love, with joy, and with purpose? Let us bow down our heads. Iyuko po natin ang ating mga ulo sa mga sandaling ito, mga kapatid. At magkaroon po tayo ng self-examination. Nagbibigay po ba tayo? Kayo na ang sumagot, yes or no. Nagbibigay ba tayo voluntarily? Yes or no. Nagbibigay ba tayo with love? Yes or no. Nagbibigay ba tayo with joy? Yes or no. Nagbibigay ba tayo? Anong layunin mo sa iyong pagbibigay? God knows. Sige po tayo manalangin habang nakayuko ang ating mga ulo. Dakilang Ama na nasa langit, salamat po sa inyo sa maigsing aral na ito patungkol po sa pagbibigay sa inyo. Ikapuman o offerings man po, ito po ay hindi sapilitan para sa bawat isa. Because we want you who sees everything, you our God who knows everything, na kayo po yung magbigay ng gantimpala o namang kalooban po ninyo sa buhay ng inyong mga anak. We want na ang bawat isang anak nyo ay nagagawa yung bagay na nais po ninyo sa kanilang mga buhay. Thank you, Abba, sapagkat binibigyan po ninyo ng guidance ang inyong mga mangangaral, hindi lang po dito sa church na ito, kundi sa iba't iba ding mga churches and organizations and fellowship para ipangaral ang ganitong area ng Christian life ng inyong mga anak. Sapagkat gusto po ninyo na ma-bless ang buhay ng bawat isa sa larangan din po ng pananalapi. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang pagbibigay po namin sa inyo na ng anumang pong amount na amin pong ipinasya sa aming puso. Alam po namin, Lord, na nakikita po ninyo iyan. Dalangin po namin sa iyo, kayo po yung mag-akay, mangusap, Holy Spirit, sa puso ng bawat isa.
paano magbibigay. Willingly, cheerfully, generously, faithfully. Yes, Holy Spirit, magbigay po ang bawat isa. Sa time ng aming buong gawain, ano man pong parte ng oras ng gawain, bilang isang uri ng pagsamba at pagpasalamat po sa iyo. Thank you for giving each and everyone a thankful heart. At dahil nga po rito, kami laging maghahandog sa iyo sa mga bagay na sa larangan ng pananalapi. Estudyante man, o wala pang trabaho, anak man o magulang, we will give to you, Lord. Because we want to thank you for all your goodness. Ama, Aba, dalangin ko po sa iyo na i-bless po ninyo ang buhay ng bawat isa. Maging po yung hindi pa po ninyo nakikitaan ng willingness, cheerfulness, ng faithfulness, o generosity. Aba, I pray for open heart sa inyong mga anak upang starting today ay magkaroon ng transformation sa kanilang spiritual life sa area po ng pagbibigay. Hayaan nga po ninyo na ang bawat isa ay magkaroon ng bank account sa inyong kaharian sa kalangitan. At anytime, pwede kayong mag-release sa inyong mga anak ng sobra-sobrang dividends, sobra-sobrang blessings galing sa kanilang mga bank accounts. Dahil pinangako po ninyo yan na ang nagbibigay ng sagana ay mag-aani ng sagana. Plentiful harvest, Father, ang iyong bibigay sa bawat isa. Saganang pagmamahal sa puso, saganang literal na pagbibigay sa larangan ng financial, you will reward the deeds of your people. Salamat po sa iyo, Amang Diyos. At anuman po mga naging katanungan sa puso ng mga anak nyo na nandito, this very moment, Holy Spirit, I pray na kayo po ang magbigay ng katugunan, ng kaliwanagan patungkol sa bagay na ito. I rebuke any offense, any work of the enemy upon the minds, upon the heart of anyone in this place, in the name of Jesus. And I pray, Holy Spirit, na i-replace po ninyo ng understanding na nanggagaling po sa inyo. Salamat po sa inyo, Amang Banal, sa kapangyarihan ng inyong mga salita. Salamat kayo'y patuloy na hihipo sa bawat isa, magpapahayag ng inyong katotohanan. Salamat sapagkat simula sa moment na ito, ay tunay na gagawin ng bawat isa ang kanilang pagkakaloob na ito ay nanggaling sa kanilang puso. Buong katapatan. Purihin po kayo, Amang Diyos na nasa langit. I pray also na kung may iba pong needs sa inyong mga anak, physical needs, may mga sakit at karamdaman, kayo po ang magpagaling, Ama, sa ayon sa kaparaanan na naisin po ninyo. Palakasin po ninyo ang bawat katawang physical na nanghihina. Dalangin ko po sa iyo mga may problema, may mga pagsubok, may mga pinagdaraanan, malagpasan nilang lahat ang mga problema na yan, Panginoon. Patuloy silang kumapit sa iyo, Panginoon, dahil kayo lamang po ang makakatulong sa kanila. I pray, mga nangangailangan ng trabaho, nangangailangan ng pagkakakitaan, ng hanap buhay, kayo po ay mag-supply ng pangangailangan nila. Kaya magbigay ng mga kakayahan na higit pa sa kanilang mga inaasahan upang sila nga po ay magkaroon ng kanilang mga sources of income. Yung pong mga nagtatrabaho, I pray, Abba, to bless them sa kanilang jobs
sa kanilang mga companies na pinagtatrabahuan, as they remain faithful sa kanilang pagtatrabaho, kayo, Panginoon, ang nagpo-promote, gaya na sinabi niyo sa inyong banal na salita, na ang promotion ay nanggagaling sa inyo. Ganon din ang mga may businesses, may negosyo, maliit man o malaki, online man, o hindi man online ang mga business ng aming mga kapatiran. Kayo po ang magpasagana nito, Lord. Kayo magbigay ng saganang karunungan at kaalaman kung paano po ito palalaguin. At yun naman pong walang mga ginagawa sa mga araw na ito. Hindi alam, nalilito. Paano sila kikita? Kayo po, Panginoon, ang gumabay sa inyong mga anak. Dalangin po namin na maranasan nila na sila po ay nagpapanibagong pag-iisip at gumagawa ng kaparaanan. At kayo naman po ang kasama nila at sila ay magtatagumpay. Salamat po sa inyo, Amang Diyos, at ang iba pang needs ng aming mga kapatiran, peace of mind, love, joy, family, restoration of broken family relationships, restoration of apoy sa paglilingkod sa inyo. Galing po sa inyo ang katugunan sa lahat ng mga bagay na yan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po kami sa inyo, aming Diyos na buhay. We worship you, we adore you. Abba, Father, awitin natin yung chorus ng Father. Haba po tayo nakaupo, focus ka lang sa pagsamba sa Panginoon. Chorus lang. Oh, praise to you for who you are and all that you do. The moment my life began, you have been faithful. This is my song of praise to you. This is my song of praise to you for who you are and all that you do. From the moment my life began, you have been faithful. Let's sing it once again. This is my song. Palakpakan po natin ang ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa ating Panginoon.